Quarter 2 is officially begun. Kamusta kayo? It's been 3 weeks. Sabi dun sa group chat namin. Sabi niya, Boss Ramen, 3 weeks ago ka pa hindi nag-upload sa YouTube. And to be honest with you guys, lately, I've been on a creative block. Like, di ko alam ba't wala akong motivation magawa ng contents. And I don't know, that's why I'm not uploading. Kahit sa TikTok, ang dala ko mag-shoot lately. Medyo burnt out tayo, kaya medyo nagre-rest tayo ng bahagya. Since Holy Week naman, napagpahinga naman ako. So today, quarter 2 na, kayod ulit, grind ulit, post lang ulit. Since ganun talaga, that's my purpose sa buhay ko and my promise sa sarili ko. And yeah, quick update, natapos nyo ba yung challenge ko last month, which is magbasa ng libro? For me, tapos ko na yung isang book. Nakatapos ako ng isang book last month, which is good. That's my third book of the year. Punta na tayo sa pang fourth. Actually, patapos na lang yung fourth kasi may inipis lang yun. Pero yeah, hopefully by April tapos ko na yung pang fifth kong libro. Pero kayo guys, natapos nyo ba? Comment down below. And also, ano bang ginawa ko buong March? I created this community. Actually, meron na tayong Discord community. Gets ko yun. Pero iba yung Facebook eh. Hindi kasi lahat nagdi-Discord. So I created a Facebook community na kung saan pwede kayo mag-share ng about sa self-improvement journey nyo, questions, advice. It's also a book club for you guys na pwede nyo mag-share. Right now wala pa gaano nag-share. It's okay. Pero most probably mas ma-appreciate natin yung group na yon if meron na nagtatanong in mga healthy discussion. It's also a fitness group. Technically, overall self-improvement group. It's called The Daily Habits. Inspired siya ng favorite kong libro, The Daily Stoic. So sa The Daily Habits, dun kami nagpo-post ng mga simple quotes, books, ano pa, fitness tips, I don't know. Lahat dun pinopost. Kasi sa Discord, di lahat nagdi-Discord. Sa Discord, open pa rin, active pa din yun, don't worry. Pero yeah, if you guys wanna join, lalagay ko na lang sa yung description. Ay, sa link yun, sa description yung link. So, join kayo doon, is the Daily Habit. And meron tayong mga group chat doon. So, sa group chat na yon, kagabi ko lang create. Meron mental health, meron fitness, meron book club, and meron general chat. Kasi, yeah, para mas maging in touch tayo. Kasi, hindi naman lahat, diba? Ayun nga yung main point ng group na yan eh. I created a video about it, that self-improvement kasi, the reality of self-improvement is lonely talaga. Mag-isa ka lang talaga. Pero it doesn't have to be that way, diba? That's why I created a group for you guys na pwede nyo salihan. If tingin mo hindi ka makapag-vibe sa ibang tao sa kasama mo sa school, kasi di naman lahat nag-gym, di naman lahat nagbabasa ng libro, di naman lahat into stoicism, then sumali ka sa group. If ikaw yun, then we are welcome sa group natin. Kasi gets ko yung ganung feeling. Gets ko yung ikaw lang mag-isa tapos wala kang kausap. Di mo ma-express yung thoughts mo. Di mo ma-share yung bago mo natutunan sa libro. So that's why meron tayong mini book club dun sa loob ng group na yun. Anyways, quarter 2 is officially begun. It's April 6. Malapit na mag first week. Ayun pa lang yung na-accomplish ko last month, which is good. This month, mas maraming shooting, maraming video. Since meron na tayong video editor, dalawa na. Kailangan ko pa ng... Pero syempre, itong long form ko, hindi ko na ito i-edit. Alam nyo guys, ang technique sa YouTube ngayon, hindi na lalagyan ng background music eh. Kasi madaling makopyright. So, gagawin ko, raw lang lahat ng mga video ko. Gusto ko sa YouTube ko. Tapos yung editor ko bahala na siya. Though syempre of course pag may mga podcast ipapa-edit ko yun syempre. Pero yun, that's quarter 2. Kayo guys, anong goal nyo this quarter 2? For me, matapos yung ginagawa ko, which is yung binibuild kong something na secret, maayos yung sleeping schedule ko. Kasi I don't know, isa yun sa I talk about what is healthy sleeping schedule. Kompleto tulog ko guys, don't worry. Nakaka 7 hours ako. Pero may mga times talaga na inconsistent siya. So, I need to be consistent sa pagkakaayos ng sleep ko. Ito yun, hindi yung problem kasi
mostly. Pag trader ka talaga, kailangan mo, yung grind kasi talaga sa gabi. So, kailangan alisin yung habit na yun. Pero yeah, ganun talaga. Need lang natin ayusin yung schedule natin. And good thing, next sem, 4 lang subjects ko. Pero the problem is, puro gitnang araw, tas hiwa-hiwalay sila. So, I need to travel and make most of the morning routine para paghapon na, wala na akong gagawin. So, gagawin ko umaga, gym na agad, bago pumasok. That's my goal this month. Since trisem kami guys. Ano pang goal natin? Pag gagawa kayo ng goal, make it in 3 sections. So, this is how you make a goal. Paano ba ayusin yung goal setting natin? Kasi goals are marami. Marami tayong goal sa buhay, hindi lang isa. Magsasabi mo, isa lang goal ko sa buhay, hindi pwede. Kailangan madama yung iba mong aspect sa buhay. Yes, okay yun, pero ayun yung pinaka-main, pero may mga sub-goals pa tayo na tinatawag. Same rin sa purpose. There's no man na isa lang yung purpose. Marami pong purpose sa buhay natin. So, paano ba siya isa-subdivide? Short term, mid-term, hindi naman mid-term. Short term, pinaka-urgent, pinaka-sakto lang, pinaka-long term. Yun gawin mo. Kasi, pag long term lang, mababurn out ka. Wala kang ginagol or pinu-pursue ng short term. For example, short term, 1 month or quarter, 1 quarter, 3 months. So, that's short term. Okay, in 3 months, in this quarter 2, magbabasa ako ng isang libro. That's short term, di ba? And tapos yung medyo longer term mo, in 1 year, makakatapos ako ng 12 books. Or 3, depende sa'yo. So, that's a long term. Pinaka main goal mo is makatapos ako ng 100 books in 5 years or 10 years, di ba? So, it's up to you guys kung paano siya i-divide yung urgency niya. After that, nakuha mo na yung 3 term mo. Short term goals, long term goals, tsaka longer term goals. So, 3 na. I-divide mo siya ulit into 3 steps. Paano mo siya ma-achieve? Anong kailangan mong gawin? Take action. Tapos anong routine yung gagawin mo? Parang ganon. 3 steps kung paano mo siya ma-achieve. It depends sa'yo. Hatiin mo siya. For example, sa pagbabasa, buy a book na gusto mo. Step 1. Number 2, allot 10 minutes or 5 pages per day para matapos mo isang libro ng 1 buwan or I don't know, 3 months, di ba? Step 3 naman, maglagay ka ng magandang environment for reading. So, example lang to. So kunwari sa fitness, gusto nyo mag-lose ng weight, bumili ka ng manok mo, bumili ka ng supplements mo, kung gusto mo ng supplements, marami kang pera, tapos kumain ka, i-track mo yung calories mo, then mag-workout ka. That's how you lose weight, diba? 3 steps lang, para hindi kayo maging complicated. Kasi iba, ino-overcomplicate nila yung mga goals nila and yung steps para mag-start doon. Example, paano maging trader? Manood ka ng trading, paano mag-trade ka, practicein mo, mag-backtest ka, bang, trader ka na after 3 years. That's how you do it. Don't need kailangan mag-align yung moon, kailangan ma-master ko to, kailangan hindi. Start ka lang. Same lang rin naman sa gym eh. Paano maging gym bro? Paano lumakas sa gym? Kumain ng tama, matulog ng maayos, mag-train. 3 steps, diba? Basic. That's the triangle or pyramid of training or building muscle or gym. Sleep, recovery, nutrition, tsaka training. That's the 3 of it. Yung kailangan mo para lumakas and gumanda yung katawan mo. Maganda na ba katawan ko? Hindi pa. Kasi lacking pa ako sa recovery mostly. Sa training, okay lang. Malakas naman ako sa training. Nag-improve naman ako. Sa nutrition, sakto lang din. So, gets nyo, hindi pa ako para mag-talk about fitness. Pero may alam ako, diba? Siyempre may coach tayo. Meron akong binabayaran every month para magpa-coach. And so far, lumalakas naman ako sa powerlifting. So, yun. Now that you have a goal, paano naman maging consistent or discipline about it? Doon na papasok yung kung ano ba talaga yung kailangan mo kasi ng deeper perspective into your goals. Nagets nyo? Deeper connection. Sabi to ni Danko sa book niya sa The Art of Focus, kaya sometimes hindi natin ginagalaw yung gusto natin gawin or yung goals natin kasi shallow yung meaning niya para sa atin, shallow yung inalat nating energy para sa kanya.
Diba? Shallow lang, kumbaga sobrang babaw ng rason. Ba't ka magte-trade? Para sa pera. Ano yun? Yes, para sa pera, pero hindi. Dapat may financial goal ka or may goal ka talaga. Bakit ka nagte-trade? Para magkaroon ako ng control sa pera ko and I can make a time or a money any certain time sa buhay ko. Tapos para mabili ako yung pinaka main na gusto ko or makapag-provide sa family and makatulong pa sa iba. That's a deeper goal, di ba? Sabi nga ni Peter David ba yun? PBD? Kalimutan ko na, yun yung kakapakinggan ko lang kahapon sa podcast niya about content creation. Sabi niya doon, there's 3 levels sa pagko-content. Parang ganito lang rin yung sa ibang aspect sa buhay natin eh. Number 1, shallow level. It's fun. Masaya. Same lang si gym. Kaya nag-gym minsan kasi masaya. Enjoy ka. Number 2, para sa pera and fame. Diba? Kaya ka minsan nagte-trade para sa pera. Or kaya ka gumagawa ng content para maging sikat ka. That's still a shallow meaning or level. And yung pinaka deeper level is for your legacy. Sa iiwanan mo ng bagay mo. Since lahat ng ginagawa mo ngayon, oh yes, para sa iyo yan, para sa sarili mo. But hindi eh. Yung ginagawa mo ngayon is para sa future ng family mo. Imagine that one simple decision can change or make generational wealth. Tandaan niyo yan. Yung ginagawa mo ngayon, yun yung makikita ng mga apo and grandkids nyo. This video, pag nawala na ako, may kita to ng anak ko, ay, professional yapper pala to si Lolo, di ba? Pero yeah, kumbaga let that sink in sa sarili nyo, sa utak nyo na yung ginagawa nyo ngayon is hindi para sa inyo. It's just for your legacy. Yung fitness mo, yung katawan mo, yung utak mo, lahat. Kasi that's how you live a purposeful life eh. If you're living para sa sarili mo lang, you will never be contented talaga sa ginagawa mo. Unlike pag you provide value, and while earning sa provided value na yun, then sobrang fulfillment yun, or sobrang fulfilling rather, diba? So yeah, ano pa ba? Goal setting, being consistent, and taking action. I don't know. Ayun lang naman eh. Kanino ko ba narinig yun? I think I forgot kung kay Ryan Holiday or kung sino mang pinapakinggan kong podcast. Sinabi niya nandun, the bridge between your dreams and your goals is taking action. Yun lang eh. Just take action. Hindi mo naman magiging yung dreams mo, yung ideas mo into reality. All you need to do is to take action with it. Kasi hindi siya magiging totoo if nasa utak mo lang siya. Gets? If puro ka idea, hindi mo sinusulat, hindi mo natatandaan, then into lang yun, intrusive thoughts lang yun, nasa utak mo lang. Siya nangyayari. That's why meron tayong community ngayon, kasi idea ko siya. Sabi ko, what if meron tayong community ng self-improvement sa Pilipinas na kung saan healthy? Kasi ayoko ng toxic na group eh. Lalo na sa fitness industry. Sobrang toxic, men. One time nag-post ako sa TikTok. Ito, sobrang natatawa ako. Example lang. Nag-post ako ng PR ko 85 kilo. May nag-comment. Sabi niya, bro, ayusin mo yung form mo. Dapat di ka muna nagaganyan, blah blah blah. Which is okay lang. Unsolicited advice, normal sa TikTok yan. I know it. Kumbaga alam ko na siya. Sabi ko, okay po coach, thank you, ginanong ko. Kasi one way to agree sa mga ganong tao is to agree na lang or to do. Kasi sila mismo gagawa ng bad trip or kumbaga pag nag-agree ka sa kanila, it's either feel nila binabastos mo sila. So pag may mga argument na ganyan na sayang oras ko, nag-agree ako kasi sayang oras ko. So, okay po coach, so galit siya. Wala ka pa nararating, di ko pa nga sikat. Sabi ko, okay po coach, nagalit siya gano'n. Tapos ang daming nag-comment sa kanya. Sabi niya, wala namang masamang sinabi si Boss Ramen. Pero nakikita niya yung community sa fitness. Pero isa nagbibigay siya ng tips. Sabi niya, Boss Ramen,
wag mo i-flare yung kamay mo para mas ramdam sa chest. Pero sa powerlifting, wala sa ganun yun. More on, sa powerlifting kasi more on ano tayo, range of motion tsaka strength. Wala tayong paki sa hypertrophy. So, which is okay lang. So, nag-thank you pa din ako. Kasi ganun naman kasi, ganun sa fitness eh. Ang dami nilang sa unsolicited advice. Okay mag-advise, okay mag-advise sa any aspect ng buhay nyo. Pag may nagsabi sa inyo, pengi nga akong advice. Kasi there's a consent eh. There's a, kunwari nag-share yung tropa mo, tapos di naman nagtatanong advice, makinig ka lang. Pag tinanong anong thoughts mo, tsaka magsalita, diba? So, kaya ginawa natin yung community na pang self-improvement. Kasi, pag may nanghingi na advice din, sagutin natin. Pag wala, edi mag-share lang tayo ng mga random thoughts natin doon. Kasi that's how must it be, diba? Ganun talaga dapat. Anyways, that's it for today. Goal setting, paano maging ma-maximize yung tag dito, yung April nyo. Comment down below if ano yung short term, long term, tsaka longer term na goals nyo. Gawin nyo lang 1, 2, 3. You can share it. Kahit mga mini goals lang, din naman yung pinaka main goal nyo. Kasi para mangyari or magkatotoo yung pinaka main goal. Para lang pwede nyo balikan yung video na to after 3 months na natapos ko, boss ramen yung sinulat ko sa ano, comment section mo, di ba? So that's it. Late na ako. Bakit? Nalimutan ko yung ID ko nung 15 minutes na ako nagda-drive. So bumalik ako. Yeah. Ayan, nakakuha ko naman na. Anyways, see you guys next video. Love you all. Peace. Bye-bye.